Halos wala pa rin tigil ang ulan dito sa amin at kalakasan nga ng ulan ay nangawil kami ng isda na tilapia at ang dami nga naming nahuli at ang luto naman na ginawa ko ay sinigang. Magdamag maghapon pa rin na walang tigil ang ulan dito sa amin at kapag kaganito nga na malakas ang buhos ng ulan, parang ang sarap na lang na nasa loob ng bahay. Mga bandang alas 10 nga to ng umaga nang maisipan nga namin na magkawil. Nakakainip din kasi kapag ka nasa loob ka lang ng bahay. Kaya kahit nakalakasan ng ulan, sabi ko ay sige mangawil tayo para meron din tayong pang-ulam. Medyo matagal-tagal na rin pala na hindi napapakain ng mga isda sa fish pond na to. Kaya nung nangawil kami ng araw na yan, talagang ang dami naming nahuli. Siguro ay dahil gutom na yung mga isda. Bali tatlong baligwasan pala lahat dyan yung daladala namin at maya-maya nga lang merong nahuhuli. Yun nga lang yung mga nakukuha namin na hindi siya yung sobrang kalakihan pero okay naman na yung size niya na pang-ulam. Malamig man at malakas ang ulan, ayos lang kasi hindi ko na rin masyadong ramdam yung lamig gawa ng tuwan-tuwa kasi ako na nangangawil kasi nga mayat-maya lang meron kaming nahuhuli. Akala nga namin dyan wala kaming mahuhuli kasi yung unang lapag namin kanina ay walang dumawi. Tapos nung meron ng unang dumawi, abay sunod-sunod na. Ang binabalak talaga namin na pagkawilang kanina ay sa mga sapa o kaya naman sa ilog. Kaya lang nasa daan pa lang kami kanina papunta dito, abay grabe na ang baha. Kaya nung kahulihan ay dito na kami dumiretso sa fish pond at saka dito siguradong meron kaming mahuhuli. Nung makahuli nga kami dyan ng 10 piraso, sabi ko okay na to kasi meron na kaming pansigang para ngayong tanghalian. Kaya lang idagdagan pa daw at para bukas meron pa rin pang ulam. Kapag ka dito ka sa fish pond ng awele, hindi ka maiinit kasi mayat maya lang merong dumadawi. Tapos yung mga maliliit pala dyan na nahuhuli namin ay hindi na namin kinukuha. Binabalik ulit namin sa tubig kasi sayang lalaki pa yun. Tsaka alam nyo ba, iisang spot lang palagi yung pinaglalagyan namin ng kawil pero laging meron dumadawi. Kasi sa may pinakang bandang dulo ng fish pond, walang dumadawi. Dito lang talaga sa tapat namin meron malapit. At nung ganito na nga lahat karami yung mga nahuli namin, tumigil na rin kami dyan sa pangangawil at binitbit ko na nga dyan yung mga isda para masimulan ko na nalinisin. Tsaka alam nyo ba, ang ganda sa lugar na to kasi meron silang flowing na tubig at kahit nga sa tag-araw ay tuloy-tuloy lang yan. Halos lahat din pala ng mga nahuli namin kanina ng mga isda hanggang ngayon ay buhay na buhay pa. Kaya mamaya kapag sinigang to ay siguradong masarap kasi fresh. Dito na rin pala namin tululutuin at saka bago pala kami pumunta dito kanina ay nakapagsungkit pa kami ng 2 puso ng saging para kako kung sakali nga na meron kaming mahuli na isda ay isasahog namin yung puso ng saging dito sa sinigang. Hindi ko na rin pala to igigisa para iwas sa mantika. Basta ang ginawa ko lang dyan, nagpakulo lang ako ng tubig na merong kasamang ricado na sibuyas at saka luyat. Pagkatapos hinintay ko lang na kumulo saka ko nilagay yung mga isda. Naglagay na rin ako dyan ng sinigang mix at tinimplahan ko na rin ng asin at maya-maya nga lang din konti ay nilagay ko na rin dyan yung mga puso ng saging. Pinakuluan ko pa ulit yan ng medyo matagal para siguradong maluto at lumambot yung mga puso. At pagkatapos nga niya nung naluto na ay nagsimula na rin kaagad kaming kumain habang mainit pa. See you lang for today's video. Thank you for watching!